Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga na ang mag-aaral, ang mananampalataya, ay hindi nga makapananatili sa tunay na turo ng dakilang Panginoon. Mahirap nga makapanatili sa tunay na pag-ibig ng dakilang Panginoon. Sapagkat dumarating ang panahon na ang pagtatanong sa sarili ay nabibigyan pansin ng isang mag-aaral. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, katulad din ng mga alagad ni Kristo, ay naroon din ang pag-alinlangan o aking mga iniibig na mga kapatid. Katulad ng mga Fariseo at mga Eskriba, kung siya nga'y totoo na Diyos o aking mga iniibig na mga kapatid. At yan din ang nangyayari sa mga tao, sa mga mananampalataya sa kasalukuyan. Aking mga iniibig na mga kapatid, hindi sukatan ang haba ng inyong pag-aaral na natanggap ng ninyo ang Kristo sa inyong mga puso. Kung kaya nga mapalad na pag-aaral na mapalad na umagang ito, ibinabalik sa inyong mga pandinig na ang inyong pag-aaral sa loob ng patrang diway ang siyang totoo at totoo o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay malinis at ang kabuuan ng salita ng dakilang Ama ay ang katotohanan at ang katotohanan o aking mga iniibig na mga kapatid. Sa pag-unlad ng siyensya sa panahon ito, at sa maraming karunungan ang nagbitawan sa mundong ibabaw o aking mga iniibig na mga kapatid, na nangangako at nagbibigay kaligtasan sa sinumang ang naniniwala sa kanilang mga turo o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit hindi kayo ganyan. Kayo ay mga nag-aaral sa loob ng patron ng diwa. Ang espiritismo, ang siyang naghatid sa inyo ng tunay na turo ng dakilang Panginoon. Na ang bawat pumasok sa bakuran ng dakilang Ama, naroon ang pangako, ang pag-asa na kailanman hindi kayo pababayaan ng dakilang Panginoon. Panghawakan ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-asa, sapagkat yan, panghabang buhay, nakatangian ng isang ako, ng pag-asa, at habang kayo nabubuhay, ay hindi mawawala sa inyo mga puso. Aking mga iniibig na mga kapatid, marami ng pagsubok ang dumaan sa inyong mga buhay. At ito ay inyong napagtagumpayan. Marami ng karunungan ang dumaan sa inyong mga pagkatao. Ito ay inyong napagtagumpayan. Kung kaya nga sa mapalad na umagang ito, kayo na mga narito na walang sawang nakikinig sa mga magagandang balita na nanggagaling sa kaitasan o
aking mga iniibig ng mga kapatid, panghawakan ninyo. Sa inyong mga palad, ang tunay na simulain ng dakilang Panginoon. Panghawakan ninyo ang pinakamatuwid na daan na nanggagaling sa kaitasan at panghawakan ninyo ang tunay na pag-ibig ng dakilang Panginoon na kailanman hindi nagkukulang ipagkaloob sa inyo hanggang sa mga sandaling ito. O aking mga iniibig na mga kapatid, mabuti ang nagtatanong. Tama. Ngunit, sa inyong pagtatanong, o aking mga iniibig na mga kapatid, huwag niyong takpan ang tunay na turo ng dakilang Panginoon. Huwag takpan ang karunungan ng sanglibutan ito. Huwag takpan ang iyong mga sariling karunungan o aking mga iniibig ng mga kapatid sapagkat ang tunay na turo ng dakilang Ama kailanman hindi matatakpan ng karunungan na nagsisimula sa lupa. Ang aking karagdagan, ihatid ko kayo sa Ebanghelyo ni Apostol Juan. Kapitulo 20, 27 hanggang 29. Pakibasa. Ito po yung sinasabi sa sulat po ni Juan, Kapitulo 20, versikulo 17 hanggang 27 hanggang 27 hanggang 29. ito po ang sinasabi, 27. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. Ang Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kapitulo 20, 27 hanggang 29. Pakibasa. 27. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. 28. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. 29 at panghuli, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako ay nakita mo at sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Punto po. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pag-aaral sa loob ng Patrong Diway, iniibig ninyo ang dakilang Ama na hindi ninyo nakikita. Sumasampalataya kayo sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi ninyo nakikita. Mapalad kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid. Muli, iniwan ko sa inyong kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu. Naway ang siyang managan at maghari sa mga buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, mulang at magpakailan paman. Paalam ang iyong kapatid sa espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyong biyaya at kapayapang nagmumula sa kalangitan ang siyang inihandog sa lahat at bautisa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailan pa. Ang pagbati ng kaitaasan, gayon di na makabatlayaan, ay pinabot sa lahat at bautisa sa aking mga inibig, na kung saan minsan pa'y ipinamalas ng aking mga inibig ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-uukol ng panahon at oras upang makaganap ng kanyang tungkulin sa harapan ng dakilang Diyos. Katotohanan ng wika na mapapalad ang bawat isa na nagpapatuloy
na gumaganap ng kanyang tungkulin, sinumpaan sa harapan ng dakilang Diyos. Sapagkat ito'y tunay ngang napakahalagang biyaya sa lahat at bawat isang tinawagan. Salamat sa aking mga inibig na patuloy na nagsasakripisyo alang-alang sa pagtupad ng kanyang tungkulin na katang sa kanyang balikat. Salamat sa bawat isa sapagkat kinakakitaan kayo na walang pagkasawa, walang kapaguran, patuloy na inilalakad ng tumpak ang kanyang panyapak patungo sa piging ng dakilang Panginoon sa tuwing sasapit ang banal na gawain katulad ng katotohanan nga kailanman hindi masasayang ang inyong sakripisyo at panahon, mga inibig. Sapagkat ito ang panahon na natutupad sa salita ng dakilang Diyos. Na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi mabubuhay ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salita na nagbumula sa bibig ng dakilang Diyos. Tunay nga ang inyong katawan laman ay inyong pinakakain sa araw-araw na inyong pamumuhay. Subalit kinakailangan din pakainin ninyo ang inyong espiritu, ang inyong kaluluwa. Sapagkat ito ay ayon sa kalooban ng dakilang Diyos. Narinig ng bawat isang pahayag na naunang batlayan na kung saan ay binabalik sa inyong mga alaala ang tunay na katatagan at katibayan ng isang mananampalatayang tinawagan. Tunay ngang karapat-dapat ng aking mga inibig ay patuloy na magpuri sa pangalan ng dakilang Diyos. Magpasalamat sa maraming bagay sapagkat taglay na pa rin ng aking mga inibig magpanggang sumandaling ito. Ang kanyang buhay at lakas na pinahiram ng dakilang Panginoon sa bawat isa. At harinawan hindi kayo mapagod, mga iniibig. Naidako lagi na inyong panyapak kung saan naroon ang piging ng dakilang Panginoon. So kung saan natutupad ang kanyang ipinangakong isusugo sa inyong ibayong mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo ng katotohanan. Na siya magpapaliwanag ng lahat ng aking sinabi, ito ang wika ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang tao ay nalilibang sa maraming bagay, na kung magkamali ang kanyang paghakbang ay maliligaw nga siya at malilihis sa tamang landas na kanyang tinatahak na ayon sa nilakaran ng dakilang Panginoong Hesus nung siya'y nakipamuhay sa kapatagan ng lupang ito. Subalit ano nga ang sabi na darating sa inyo ibayong mga liw sa makatibagay ang Espiritu Santo ng katotohanan na magpapaliwanag na lahat ng aking sinabi. Sapagkat ang kahulugan nito'y liwanag, mga inibig, na tatanglaw sa bawat isa sa inyong nilalakaran na makipot na landas patungo sa tunay na buhay. Kaya nga, ang pagtitiis ng bawat isa ay lagi ninyong ilagay sa inyong mga balikat upang matupad sa bawat isa ang kanyang winika na magbiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ito ang panahon na kung saan ay ginigising ang inyong mga kamalayan, mga iniibig, upang kung dumating man ang iba't ibang uri ng danasin sa buhay ninyong mga tao, ay mananatili kayo mayroong katatagahan sa inyong pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat marami sa kapanahonang itong umaakit sa maraming mananampalataya upang maligaw sa kanyang landas na tinatahak. Sapagkat nangingibabaw sa kapanahonang ito ang pang-aakit ng sanglibutan sa maraming kinapal sa kapatagan ng lupang ito. Maraming naakit sa silaw ng kayamanan na inaakala ng taong walang hanggan, subalit ang lahat ng iyan ay pahiram lamang ng dakilang Panginoon. Palamuti lamang ng daigdig na ito. Na kung magkamali ang isang mananampalatay, maliligaw sa kanyang tunay na pananalig sa dakilang Diyos. Masdan ninyo, mga inibig na nagaganap sa inyong kapaligiran sa kabuuan ng mundo sa kapanahonang ito. Na natutupad ang binanggit buhat panong dakong una. Nang wikay, darating ang panahon na titindig ang bansa laban sa kapwa-bansa. At iba't ibang uri ng pagpipingkian ng kaharian laban sa kaharian. At ito ang wika ng simula ng kahirapan. At ito'y nahayag sa inyong mga kalagayan, mga inibig.
Ano ngayon ang pipiliin ng isang mananampalataya? Ang buhay nga ba sa daigdig na ito na pansamantala lamang o yung buhay sa dako paroon na laging inihanda buhat panong dakong una sa bawat isang magtatagumpay? Ang tunay na buhay na walang hanggan, na taglay ang walang hanggang kapayapaan. Mga iniibig, magpatuloy kayo ng magpakatibay sa inyong kapanahonan ito. Alalahanin nawa ng bawat isang habili ng kabatlayan na kayo manatiling matatag at lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang inyong katibayan at pananampalatayang matibay dumating man ang panahon ng unos at iba't ibang uri ng danasin sa buhay na kailanman hindi matatakasan ng tao. Subalit manatili nawa sa bawat isa ang tunay na banal na liwanag ng dakilang Diyos upang ang bawat isa ay maabot ang katagumpayan na kung saan ang wika ng dakilang Panginoon, Ama, yung mga binigay mo sa akin, ibig kong kung saan ako naroon, sila naman ay dumong kasama ko. Sa makatuwid, mga inibig, ang kapangakuan ng dakilang Panginoon kailanman ay hindi kukupas, kailanman hindi maglalaw sa bawat isa, na mananatiling matibay na nakakapit sa puno ng ubas. Magpatuloy kayo manalangin, mga inibig, sapagat ito isang bahagi na inyong tungkulin. Kayo ang wika, ang ilaw ng sanglibutan. Ang sanglibutan sa kapanahonan ito ay nagaganap ang iba't ibang uri ng mukha ng kadiliman sa daigdig na ito. Subalit kayo ng mga tinawag, bagamat kayo ay kakaunti, inihalin tulad kayo sa liwanag ng ilawan na maningning ang kanyang liwanag. Magpatuloy kayo, mga inibig, na makipag-aral lagi na sa kabatlayan upang sa ganon ay hindi nga kayo lubusan maligaw sa tamang landas na inyong tinatahak na itinuro buhat panong dakong una ng dakilang Panginoon sa bawat isang tinawagan. Kakitaan kayo lagi na ng tunay na kaamuhan, kababaang loob, ng tunay na pag-ibig sa inyong mga puso. Sapagkat anong ang sabi? Mapapalad ang mayroong malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito nga ba is imposible? Tunay nga imposible sa tao, subalit hindi imposible sa Panginoon Diyos sa kanyang dakilang harap. Mamamalas ng bawat isang tunay na katotohanan pagdating ng araw na kayo haharap na sa kanyang dakilang harapan. Bago ako magpaalam, mag-iiwan ako, mga inibig, ng karagdagan sa inyong pag-aaral sa araw nito na halinawa. Nagmagsilbi itong kalakasan ng aking mga inibig upang hindi kayo mawalan ng pag-asa dumating man ng iba't ibang unos sa inyong kalagayan sa darating na kapanahonan ito, na kung saan nagbabanta ang maraming uri ng sakit karamdaman. Nasa sa inyo ang kaparanan upang ito ay malhis at umiwas sa bawat isa. Manatili kayo matatag sa inyong pananalig at pananampalataya sa pangalan ng dakilang. Pakibuksan ang banal na aklat, ang aking karagdagan ay aking iniiwan. Nasusulat sa Pilipos 2, 1 hanggang 5 na bersikulo. Pakibasa. Meron po si Ate. 1 hanggang 5 po. Ito pong nasasabi sa Pilipos 2, 1 hanggang 5. 1, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag. 2, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig, na mangagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. 3, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. 4, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. 5 at panghuli, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Punto. Maraming salamat, mahal na iniibig.
Ito lamang aking bahagi, muli ang pag-ibig ng dakilang Diyos at ang kanyang pagpapala ay sumainyo nawa ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako inyong kapatid sa Espiritu at sa isang pag-aral, Apostol Pablo. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang ibinababa ko para sa bawat isang naparirito mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, kayo nga ang siyang magiging susi nga ng kaliwanagan dito sa madilim na mundong ito. Kayo nga ang siyang magtataglay ng kaliwanagan dito nga sa sanglibutan. Kaya nga aking mga iniibig kong mga kapatid, kayo nga ay manatili nga sa landas ng dakilang Panginoon. Kayo nga ay manatili sa kanyang kaliwanagan. Aking mga iniibig kong mga kapatid, handa na nga ba kayong gumawa ng inyong mga tungkulin? Handa na nga ba kayong tumupad ng inyong mga gawain bilang isang mag-aaral? Mag-aaral ng kaitaasan at hindi mag-aaral ng sanglibutan. Kaya nga, kayo nga ang siyang nabibigyan na nga ng pagkakataon. Kayo nga ay nabibigyan na nga ng mga oras, mga panahon, na siyang gagamitin nga ninyo nang sa gayon ay matupad nga ninyo ang mga tungkulin o mga inuutos sa atin ng dakilang Ama. Kaya nga aking mga iniibig kong mga kapatid, tayo nga ay sumunod nga sa daan ng dakilang Panginoon. Tayo nga ay sumunod sa kanyang mga utos at sa kanya. Sapagkat nalalaman niya ang katotohanan, nalalaman niya kung ano nga ba ang nararapat para sa kanyang mga anak. Sapagkat tayo ang mga anak ng dakilang Panginoon. Tayo ang kanyang mga mag-aaral. Kaya nga't kung mag-aaral nga tayo ng kaitaasan, ay bakit nga natin pinapaunlad o ating pinagtutuunan ng isip ang mga bagay na siyang o ang mga pag-aaral na naparirito nga dito sa sanglibutan na ito. Kung mag-aaral nga tayo ng kaitaasan, ay bakit natin pinapahalagahan ang mga bagay na naparirito sa mundong ito? Hindi ba't papahalagahan natin ang mga bagay o mga pag-aaral patungkol sa dakilang Espiritu? Kaya nga aking mga iniibig kong mga kapatid, kayo nga ay may pagkakataon pa nga na makapagbago. Kayo nga, habang kayo ay naparirito dito sa sanglibutan na ito, ay kayo nga ay magbago na. Baguhin nga ninyo ang inyong mga pag-iisip at inyong ang suriin kung ano nga ba ang karapat-dapat para sa inyong mga espiritu at kung ano ang hindi karapat-dapat para sa inyong mga espiritu. Aking mga iniibig, ang salita nga ng dakilang Panginoon ang siyang nagsisilbing pagkain ng isang espiritu. Kaya nga, kung tayo nga ay nagsisipagsikap nga na makapag-aral ng kanyang mga salita, ay pinapaunlad na din natin ang ating mga espiritu na nangangailangan nga ng mga salita ng dakilang Panginoon.
Aking mga iniibig kong mga kapatid, huwag nga kayong matakot na kayo ay nagsisipaglakad nga dito sa sanglibutan na ito. Huwag nga kayong mag-alala sa anumang bagay na siyang posibleng mangyari. Sapagkat ang dakilang Panginoon ang siyang laging nasa ating tabi. Siya ang laging gumagabay sa bawat hakbang natin. Siya ang umaalalay sa ating mga kaisipan at damdamin. Kaya nga't huwag nga kayong matakot na kayo ay nagsisipaglakad nga sa kadiliman ng sanglibutan. Ngunit, kinakailangan nga ninyong manatili sa Kanya. Kinakailangan nyo munang sumamba sa Kanyang harapan. Kinakailangan nyo munang malaman ang Kanyang pangalan. Sapagkat katotohanan nga aking mga iniibig, na mapapalad nga ang mga tao na siyang natututo ng salita ng dakilang Panginoon. Mapapalad ang mga tao na siyang nakakapag-aral ng salita ng dakilang Espiritu. Sapagkat sila ang mga tao na nakakaalam ng katotohanan. Sila ang mga tao na siyang nalalaman nga ang pangalan ng dakilang Ama. Aking mga iniibig kong mga kapatid, nalalaman nga natin na ang dakilang Panginoon ang siyang makapangyarihan. At walang sino man ang mas tataas pa sa Kanya sapagkat siya ang pinakamataas sa atin. Kaya't wag na wag ninyong iisipin na kayo ay mas mataas sa dakilang Panginoon sapagkat siya. Tayo ay nasa baba pa lamang at siya ay nasa pinakataas na. At wag na wag din nating sasabihin na nalalaman na natin ang kanyang mga pag-aaral. Nalalaman na natin ang kanyang mga salita. Sapagkat tayo ay natututo pa lamang at pinapaunlad pa lamang ng ating mga kaisipan patungkol sa dakilang Espiritu. Kaya nga, ang ating mga kaalaman bilang isang mag-aaral ay nasa pinakamababa pa lamang. At ang ating mga pag-aaral ay hindi pa nga nakakalahati ng mga pag-aaral na siyang ibibigay sa atin ng dakilang Panginoon. Kaya nga aking mga iniibig kong mga kapatid, halina nga kayo at kayo nga ang siyang sumunod na nga sa mga palatuntunin at mga utos. At wag na wag nga ninyong kakalimutan na ibahagi sa inyong mga kapatid sapagkat ang pagbabahagi sa ating mga iniibig nating mga kapatid ang siyang magiging daan nang sa gayon ang kaliwanagan dito sa sanglibutan ang siyang mas lumaganap pa nga at mas tumubo pa nga. Aking mga iniibig na mga kapatid, tayo nga ang siyang magiging daan nang sa gayon ang salita nga ng dakilang Panginoon ay magpasalin-salin nga sa bawat isa. At nang sa gayon, ang pangalan nga ng dakilang Panginoon ang siyang magbunga dito sa sanglibutan. At magpasalamat nga kayo sapagkat tayo ang kanyang ginagawang instrumento
instrumento ng kanyang mga pag-aaral, nang sa gayon ay mas maibahagi pa nga natin ito sa ating mga iniibig nating mga kapatid. At sa muli, ito lamang ang aking maibabahagi sa araw na ito. Muli ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ang siyang magbunga sa inyong mga sarili. Muli ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Juan Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang ibinabati ko sa lahat at bawat isa sa mapalad na araw na ito, mula ngayon at magpakailanman. O aking mga iniibig na mga kapatid, hindi nyo ba't nakikita ang mga kaliwanagan na mayroon ng bawat akbang na inyong tinatahak? Hindi nyo ba't nakikita ang kaliwanagan na mayroon ng mga puso sa bawat isang naririto sa mapalad na araw na ito, sa ilalim ng araw ng sanglibutan? Hindi nyo ba't nakikita ang mga binhing na sa inyo itananim ng Panginoon bago pa nga't kayo ibinaba dito sa sanglibutan? Hindi niyo ba nakikita sa inyong mga sarili ang pag-ibig ng Panginoon? Subalit o aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan, lahat ang may dilim. Kung wala sa inyo ang lubos na pag-ibig ng dakilang Ama, kung wala sa inyong puso ang pag-ibig na mayroon ang isang mapalad na mga garal. Subalit ang aking mga iniibig na mga kapatid, wala kayong makikita, wala kayong maunawaan kung wala sa inyo, kung wala sa mga galaw ninyo, kung wala sa mga salita ninyo, kung wala sa inyong mga espiritu, kung wala sa inyong mga diwa ang pag-ibig. Subalit, kung wala kayong pag-ibig, ay wala kayong maaabot. Kung wala kayong pag-ibig, ay wala kayong mararating. Kung wala kayong pag-ibig, paano kayo magkakaroon ng tiwala na magpatuloy ng inyong pagtatahak sa inyong mga landas? Paano kayo magkakaroon ng tiwala sa ating banal na Panginoon na magbibigay sa atin ng kanyang patnubay? Paano kayo magkakaroon ng tiwala na kayo ay makakarating sa kanyang kaharian kung wala kayong pag-ibig na inyong kinakailangan? O aking mga iniibig na mga kapatid, isialala ninyo na sa bawat oras, kinakailangan ninyo makita ang binhi ng ating dakilang Ama na naninirahan sa inyong mga puso, upang sa gayon ang kanyang pag-ibig ay manatili sa inyo, at upang sa gayon sa pamamagitan ng pag-ibig na ito kayo ay manatili sa inyong mga landas at hindi pa nga maligaw. Subalit kung kayo ay maligaw, kung kayo ay tumalikod sa ating dakilang Ama, ay ano pa nga magagawa ninyo kung kayo nga ay tinalikuran ng ating dakilang Ama? Ano ang mapapala ng isang nawawalang tupa na hindi man lang nakikinig, na hindi man lang tumitingin o lumilingon kung kailan sila tinatawag ng kanilang mga amo, kung kailan sila tinatawag ng kanilang pastol? O aking mga iniibig na mga kapatid, paano ninyo maaabot ang kanyang kaharian kung di man lang kayo nakikinig sa kanyang mga utos? Paano ninyo maaabot ang kanyang kaharian kung kayo ay nag-aasa pa nga na makakita at makakaunawa ng lahat? Subalit ang aking mga iniibig ng mga kapatid, katotohanan, sa inyong kalagayan, hindi nyo pa maunawaan ang lahat. Hindi nyo pa makikita ang lahat. Subalit dahil dito, mas kinakailangan ninyo ang pananampalataya. Subalit ang isang mga garal, ang isang lingkod, ay karapat-dapat na mabuhay sa pananampalataya at hindi sa kanilang paningin, upang sa gayon mapakita nila ang kanilang pagtitiwala sa ating dakilang Ama. Subalit, kung kayo'y umaasa lamang sa paningin ninyo, ano ang mararating ninyo? Subalit ang aking mga iniibig ng mga kapatid,
Ang kaharian ng ating dakilang Ama, ang kabanalan ay hindi mahanap sa inyong mga laman, ay hindi mahanap sa sanglibutan. Wala kayong mapapala kung kayo'y manatili na panglaman lamang. Kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, isialala ninyo ng mga itinatanim ng ating dakilang Ama sa inyong mga puso ay hindi magbubunga kung hindi nyo ito nakikita, kung hindi nyo ito inaalagaan, kung hindi nyo ito ipinapakita o ibinababad man ng mga kabanalan na mayroon ang tinuturo ng ating dakilang Ama, kung wala kayo sa kanyang kaliwanagan, kung wala kayo sa kanyang paaralan, ay anong magagawa ninyo? Kung wala kayo sa sanglibutan ngayon, ay wala kayong matututunan. Kung wala kayo sa dako na ito, ay wala kayong matutunan. Alalahanin ninyo na kahit anuman ang mangyari, kayo ay magpasalamat sa Diyos. Subalit, kung wala kayong katawan ngayon, ay wala kayong matututunan. Kung wala kayo ngayon sa sanglibutan, ay anong inyong mapapala? Ano ang mabubunga sa inyong mga sarili kung wala kayo ngayon sa kung saan kayo? O aking mga iniibig na mga kapatid, oo, mababa pa ang inyong mga kalagayan. Subalit, hindi nito ibig sabihin na kayo ay iniwan na ng Panginoon. Oo, kayo ay nagdudurusa. Subalit, hindi naman ito ibig sabihin na hindi na kayo minamahal ng Panginoon. Subalit, ang lahat na nagdudurusa ay nangangailangan pa nga ng kahatulan. Kaya nga't kung kayo ay nagdudurusa ngayon, ay kinakailangan nyo pa maging malinis. At magpasalamat nga kayo na kayo ay nililinis pa ng Panginoon at hindi lamang iniwan upang sa gayon mabulok sa sanglibutan at mapuno ng kadiliman. Kayo ay magpasalamat, subalit kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na maging malinis sa kanyang harapan. Magpasalamat kayo, subalit hindi kayo katulad sa mga taga-sanglibutan. At kayo ay kinikilala ng Panginoon na taga sa Kanya. Subalit, kayo ay naririto upang sa gayon kayo bumalik sa Kanya. Subalit nakikilala ng Panginoon na kayo ay sa Kanya at siya ay sa iyo. At dahil dito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ibigay ninyo ang inyong kabuuan sa ating dakilang Ama. Upang sa gayon, kayo ay mabalik sa Kanya. Subalit ang lahat at bawat isang naririto ay bahagi niya. At kung kayo ay tumalikod sa Kanya, kayo ay mawawala sa inyong landas. At kung kayo ay mawala sa inyong landas, ano ang magagawa ninyo? Ano ang malilingkuran ninyo? Ano ang mabubuo sa inyong mga sarili kundi kadiliman? Ano ang mabubuo sa inyong mga sarili kundi kapuotan? Subalit kung kayo ay tumatalikod sa ating dakilang Ama, kayo ay tumatalikod sa pag-ibig. At kung kayo ay tumatalikod sa pag-ibig, kayo ay mananatili na madilim. Kung hindi ninyo tinatanggap ng buo ang lihim na kapangyarihan na mayroon ng ating dakilang Ama na siyang inisisihandog sa lahat at bawat isa, ay hindi nyo nga maitatanggap ang inyong mga layunin. Hindi ninyo maitatanggap ang kabuluhan na mayroon ang paglilingkod sa ating dakilang Ama. Wala kayong mahanap na kabuluhan dito sa sanglibutan. Hindi ninyo mahanap kung ano ang inyong tunay na ako kung kayo ay mananatili na nagpapaunlad ng inyong sarili sa sanglibutan. May panahon na aking mga iniibig na mga kapatid na kayo ay aangat pa nga. At sa lahat ng oras, sikapin ninyo na malampasan ninyo ang sanglibutan, na malampasan ninyo ang mga nagtatali sa inyo dito sa sanglibutan upang sa gayon maabot ninyo, upang sa gayon kayo pa nga ay makapag-angat ng buo. Huwag kayong matakot kung hindi ninyo nakuha kaagad-agad ang kinakailangan ninyo. Huwag kayong matakot kung hindi ninyo kaagad-agad nakukuha ang biyaya ng ating dakilang Ama.
Subalit, sa tamang panahon, kung kayo nga ay naglingkod sa ating dakilang Ama ng may katapatan, mapupunta sa inyo ang kagalakan, ang kapayapaan at ang kanyang kabanalan. Huwag kayo matakot na maghintay, subalit ang Panginoon hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sa inyo upang sa gayon maabot ang kanyang kaharian. Huwag kayo matakot, o aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag kayo matakot. At bago ko kayo iiwan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ibinababa ko sa inyo ang mga salita na galing sa Biblia. Pakibasa ng Ecclesiastes. Kapitulo 11, versikulo 1. Pakibasa. Paulit po, mahal na protektor. Ecclesiastes, Ecclesiastes. Kapitulo 11, Ecclesiastes. versikulo 1. Pakibasa. Ecclesiastes, ano po, kapitulo? 1. Ay, Kapitulo 11, versikulo 1. Meron? Ito po ang sinasabi sa Ecclesiastes, Kapitulo 11, versikulo 1. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. Punto. At sa muli, iniiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ng ating dakilang Ama. At naway nga ang aking mga salita ay magbunga at mapag-unlad ng inyong mga espiritu. At naway nga mas lalong magising ang inyong mga diwa, mabuksan ang inyong mga mata sa kabanalan at kaluwalhatian ng ating dakilang Ama at ang kanyang kaharian. Sa muli, paalam, ako ang inyong kapatid, si isang Panginoon, si isang katotohanan. Apostol Pablo, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailan paman. Sa aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na mapalad ang nananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Subalit mas mapalad ang mga mananampalatayang hindi nakakita, subalit sila ay patuloy at matibay ang pananampalataya na kanilang iniaalay sa harapan ng dakilang Ama. Ito ang pag-aaral na siyang nais ng kaitaasan na inyong maunawaan at maintindihan, sapagkat ito ang ninanais ng kaitaasan na kung saan ang bawat mag-aaral sa kasalukuyan ay patuloy na nakakapit sa puno ng ubas. Kahit anumang uri ng mga unhos o pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ang isang mag-aaral na nananampalataya, na tanging ang buti ng liwanag, na tanging ang kanilang mga espiritu, ang kanilang binibigyan ng pansin upang magpatuloy
na sumunod kung saan naroroon ang dakilang Ama. Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Kayo ay hindi taga-sanglibutan. Kayo ay hinirang dito upang marutunan, upang mag-aral kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Ama. Sa mga tuwid, mga iniibig na mga kapatid, ang mga bagay na inyong pinagkakaabalahan sa laman ay mauuwi lamang din dito sa sanglibutan na ito. Subalit ang mga bagay na inyong pinagsusumikapan na nauukol sa Espiritu ay inyong magagamit kapag dumating sa bawat isang pagkakataon na kayo ay humarap sa kanyang dambana. At ito rin ang ninanais ng kaitaasan na siyang maalala ng bawat isa sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga pag-aaral sa paturuan ng diwa. Anong mga bagay ang natitimo sa inyong mga sarili? Ang inyong nauumpok sa bawat pag-aaral na dumarating sa inyong buhay? Anong mga bagay ang inyong pinapahalagahan sa tuwing kayo ay pumapasok sa kaharian ng Ama? Magkakaroon ng pakikipanayam sa bawat sandali. At naway, ang bawat isa ay nalalaman kung ano ang mga bagay na ito. Kung ano ang karapat-dapat sa dambana ng dakilang Panginoon. At naway ito'y manatili hindi lamang sa salita, bagkut ito'y na inyong nasasagawa sa pang-araw-araw ninyong buhay. Sapagkat ang kaitaasan ay patuloy na kayo ay susubuan ng mga banal na espiritong mga aliw upang kayo ay palalahanan, upang kayo ay turuan ng mga bagay na siyang ninanais ng inyong mga espiritu. At ang pag-aaral na ibinibigay sa inyo ay nakasalalay kung ano ang pananampalataya, ang kalagayan ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kayo ba ay nananampalataya ng dahil sa mga patotoo sa laman, ng dahil sa laman na inyong ginagalawan, o baka kayo ay nananampalataya ng naaayon sa Espiritu, ng naaayon sa liwanag na taglay-taglay ng inyong mga sarili o kaakuhan. At ito ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At nagagalak ang kaitaasan sapagkat nakikita ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na pinagkakaloob ng aking mga iniibig na mga kapatid ang kanilang mga sarili ng buong puso at ng walang pag-aalinlangan. Patuloy na sumusunod sa mga utos at halimbawa, isinasagawa kung ano ang mabuti at karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Mapapalad ang bawat isa sapagkat kayo ay gagantipalaan din ng naaayon sa Espiritu. At ito ang ninanais ng inyong mga Espiritu, na ang kaligayahan, na ang kapayapaan, na ang pag-ibig, pag-asa na ibinabahagi ng kaitaasan, na siyang makapagpapaligaya sa bawat isa. At kung ito man ay maganap o nagaganap sa aking mga iniibig na mga kapatid,
ay katotohanan ng aking sabihin sa bawat isa. Unti-unti ninyong mararating ang kaharian ng dakilang Ama. Unti-unti ninyong matutupad ang mga tungkulin na sa inyo ay binahagi at higit sa lahat ay unti-unting magiging kabahagi ang bawat isa sa pag-aaral, sa paaralan na itinataguyod ng dakilang Panginoon. At ito ay sa pamamagitan ng patuloy ninyong pagganap, ng patuloy ninyong paggawa, pagharap sa harapan ng kaharian ng dakilang Ama. At naway ito'y huwag sanang masayang sa aking mga iniibig na mga kapatid. Bagkus ito ay magkaroon ng katagumpayan sa bawat isa. At nakikita ng kaitaasan na ito ay inyong mapagtatagumpayan. Banay-banay, unti-unti, na magaganap sa aking mga iniibig. Subalit, kung inyong titingnang mabuti, ang layunin ng dakilang Ama ay sumasa inyo. Na ang bawat isa ay magiging kabahagi ng kaitaasan na ninanais ng inyong mga espiritu. Na walang sino man sa kanyang mga inaanak, sa kanyang mga kaibigan at mag-aaral na may iwan. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, naway ang bawat isa ay maging halimbawa ng kanilang kapwa upang sa gayon ang lahat ng kanyang mga mag-aaral ay makasunod sa kanyang likuran. Ang bawat isa ay magkaroon ng tungkulin na ninanais ng inyong mga espiritu. At kung tuman ay dumating sa inyong harapan, naway ito'y inyong mapagtagumpayan. Naway ito'y hindi masayang, sapagkat ang bawat pagkakataon at pag-asa na ibinabahagi ng kaitaasan ay hindi ibinibigay sa lahat. Ibinibigay ito sa mga mag-aaral na buong-buong puso na nilang pinagkakaloob ang kanilang mga sarili. Ano mang uri ng mga pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Ano mang uri ng mga pag-aaral o tukso na ibinabahagi ng sanglibutan. Siya ay patuloy pa rin nakakapit sa puno ng puno. Tunay na puno ng ubas. At ito ay magaganap sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Ito ang bahagi na ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa at muli ay pinagkakaloob ang kapayapaan, ang pag-ibig, at naway maghari sa lahat at bawat isa ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Ang bukal na liwanag ang sa inyo'y ipinagpapala at ibinabahagi mula ngayon at magpakailan paman. Sa bawat salita ng dakilang Panginoon, narito kayo patuloy na nakikinig, patuloy na binubuksan ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang kanilang mga tenga, ang kanilang mga bibig, ang kanilang kaisipan. Na sa inyong pagtanggap ng mga salita ng dakilang Panginoon, paano nga napupuno ang inyong mga sisidlan? Paano nyo tinatanggap ang bawat bahagi? Paano nyo nakikita sa inyong mga sarili na kayo ay isang sisidlang mainam sa bawat salitang liwanag na ibinabahagi ng dakilang Panginoon? Sapagkat sa pamagitan nga ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang sanglibutang ito
ay patuloy na binibigyan ng liwanag. Paano nga kayo nagiging isang liwanag ng dakilang Panginoon? Na sa pagpapatuloy ng inyong mga pag-aaral sa buhay na ito, kayo nga ay lumalakad, kayo nga ay nagsisilbi at nakadidinig ng salita ng dakilang Panginoon. Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili na kayo ang daluyan ng liwanag ng dakilang Panginoon? O sa inyong mga pagkatao, patuloy pa rin ang kasaraduhan ng inyong mga pagkatao. Patuloy pa rin inyong nakikita ang bawat inyong mga gawa sa sanglibutang ito. Sapagkat malibang masilayan at makita ng tao na sila nga ang tagapaglingkod, sila ang nagbabahagi para sa Panginoon sa sanglibutang ito, ang isang tao ay magpapatuloy bilang kanyang mga aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan, patuloy kayong tinuturuan ng dakilang Panginoon upang kanyang maging kabahagi, upang sa bawat mga salita ay taglayin nga ninyo ang kanyang buhay na kapangyarihan, upang sa bawat mga salita kakitaan ang bawat isa sa inyo ng karunungan, upang kayo din naman, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tawagin niyang kanyang kamanggagawa. At sa inyong pag-aral, nasisilayan ng tao ang buhay na ito bilang isang tagapagganap. Nasisilayan ng tao ang kanyang mga gawa bilang isang tagapaglingkod. At sa inyong mga pagkatao, nakikita ba ninyo ito, aking mga iniibig na mga kapatid, na sa pagkakatiwala na inilaan sa inyo ng dakilang Panginoon, bawat salita, bawat liwanag sa inyo'y pinagkakatiwala at ang buhay na ito na sa inyo'y binubuksan at patuloy na pinaalalahanan ng kanyang bahagi. Paano nyo nakikita ang inyong mga sarili? Naroon pa nga ba kayo sa pagiging isang alipin? O naroon kayo sa isang lugar na ang inyong mga bahagi, ang inyong mga puso ay handa nga ninyong buksan sa panibagong pag-aaral na inilalahad ng dakilang Panginoon? Sapagkat kung kayo ay tunay na nilinisin ng dakilang Panginoon, matatanggap ba ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, na kung ang bawat isa sa inyo ay ipaiiwan ang bawat bahagi ng isang sanglibutan, maiiwan ba ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, na kung ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang kakitaan ng pagkakataon upang makilala ang pagkakatiwala ng dakilang Panginoon, makikita ba ninyo ang bawat isa sa inyo ay handa at karapat-dapat bilang kanyang mga kabahagi? Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, bawat isa sa inyo na inaaralan na patuloy na binubuksan sa kanyang paturuan, narito kayo upang ang bawat isa ay makinig. Ngunit narito nga rin ba kayo upang maghandog at upang kakitaan ang bawat isa sa inyo ng tamang kabanalan, ng tamang pag-aaral, na ang bawat isa sa inyo'y hindi nga tatawaging isang mga musmos, hindi nga kayo tatawaging isang alipin, pagkus ang bawat isa ay handang magbukas ng kanyang mga tenga, ng kanyang pag-iisip, at higit na lalo, handa nga ang bawat isa sa inyo na magkaroon ng pagbibiyaya na nanggagaling sa pagkakatiwala ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral na ito ay pagbubukas at paglilinang sa inyong mga espiritu. Ang buhay na ito ay tunay nga binibigay sa inyo
bilang kabahagi ng kanyang pag-ibig upang inyong matutunan ang kanyang mga salita. At kung ang bawat isa sa inyo'y handa, ang bawat isa sa inyo ay tunay na paparito, kinakailangan nga ninyong makilala ang inyong mga sarili. Kinakailangan nga ninyong makita sa bawat isa sa inyo ang pagbabago. Kinakailangan ng bawat isa sa inyo ang panahon upang ang pagbubukas sa inyong mga pagkatao ay magkaroon ng kaganapan. At sa pamamagitan nga nito, mga iniibig na mga kapatid, gaano nyo nga makikilala ang harapan ng dakilang Panginoon? Gaano nyo nga ipagpapatuloy ang bawat kanyang mga salita upang kayo din naman ay tawagin niyang mga anak? Sapagkat katotohanan, narito kayo, ibinaba sa sanglibutang ito upang alalahanin nga ninyo na sa bagamat nariyan ang isang laman na mabigat, kayo ang buhay espiritu ang sa inyo ay patuloy na pinapakilala. Upang sa bawat bahagi, anuman ang kalagayan ng isang lamang iyan, tanggap nga ng bawat isa sa inyo na kayo ay kabahagi at nagmumula sa dakilang Panginoon at ang bawat itananim sa inyong mga pagkatao ay ang tunay nga ninyong bubuhayin na nagmumula sa dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na inihahandog mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay may taglay-taglay na katalinuhan. Bawat isa sa inyo ay may taglay-taglay na karunungan. May inaaring pag-ibig sapagkat ito ang inyong natutunan. May mga bagay na inyong nakita, napatotohanan, at kayo'y sumampalataya. Sapagkat ito ay bahagi ng karunungan ng inyong mga ako. Sapagkat sa bawat naririto sa sanglibutan, tatawagin nga bang kasinungalingan ang bawat karanasan ng tao dito sa lupa. Ngunit mga inibig na mga kapatid, sa harapan ng dakilang Panginoon, kayo na nga ba ang tatawaging pantas at nasa katwiran ng dakilang Panginoon? Kayo na nga ba ang tatawaging tunay na marurunong sa karunungan ng kaitaasan? Sapagkat marami ang nananaliksik ng bahagi na mayroon ng kaitaasan, ngunit hindi nila maunawaan. Tulad ng isang liwanag na bagamat ito ay nasa gitna ng maraming tao, bagamat marami rin ang nakakakita, ngunit hindi nila nauunawaan. Marami sa inyo ang tinatawag na marunong dito sa sanglibutan. Ngunit maaangkin nga ba ninyo at matatanggap nga ba ninyo kung dumarating ang panahon na ang salita at ang Espiritu Santo ay bumababa sa lahat at bawat isa? Tulad ng isang babae na nagdadalang tao, na ang kanyang sinapupunan ay ginagawang sisidlan sa harapan ng dakilang Ama upang ang bahagi ng biyaya ng dakilang Panginoon ay sumainyo. Ito ang ginawa ng isang Maria sa kapanahunan na ang isang Jesus ay bumaba upang kanyang dalhin, upang anuman ang bagay na mayroon ng kaitaasan kung papaano sa langit, gayon din naman sa lupa ay maganap.
sapagkat hindi rin naman naiba ang sanglibutan na ito, mga inibig ng mga kapatid, sa kaitaasan. Sapagkat lahat ay nilikha ng dakilang Panginoon mula sa kanyang pag-ibig, mula sa kanyang katuwiran, mula sa lahat ng bagay na kanyang pinlano, ginawa at patuloy na ginagawa. Lahat ay patungo sa liwanag, mga inibig na mga kapatid. Ito ang katotohanan na sa inyo ay pinakikilala. Bagamat kayo ay sinilang dito sa sanglibutan at ang liwanag na daladala ng lahat at bawat isa'y natakpan na nga ng maraming karanasan mula sa sanglibutang ito. Natakpan na nga ng maraming karunungan, maraming paggalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Katotohanan ng aking sinasabi, lahat ay babalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. Lahat ay ilalagay sa tamang kalagayan. Mula sa kaguluhan, lahat ay isasaayos. Mula sa karumihan, lahat ay ilalagay sa kalinisan. At gayon din sa lahat ng nasa gitna ng kadiliman, matatagpuan nga ninyo ang liwanag, sapagkat kailanman ito ay hindi naparang. Kailanman ito ay hindi nagbabago, mga inibig ng mga kapatid. Ang salita at karunungan ng dakilang Panginoon ay hindi nagtatapos at hindi naman ay hindi rin ito napaparang. Sapagkat ano nga ba ang napaparang, mga inibig ng mga kapatid? Ang bahagi ng mayroon ng sanglibutan, ang tinatawag ninyong katawang laman, ang lahat ng bagay na inaangkin ng tao sa kanyang sarili na kanyang yaman. Tunay, ito ay mawawala at babalik sa alabok sapagkat ito ay nagmula sa alabok. Mga inibig na mga kapatid, nalalaman nga ba ninyo ang inyong pinanggalingan? Nalalaman nga ba ninyo ang bahagi kung saan kayo nagmula upang kayo ay makabalik muli, upang kayo ay makalakad at magtamo muli ng karapatan, sapagkat ang lahat ay tinanggalan ng karapatan sapagkat naririto ang inyong mga sarili hindi nagkakaroon ng katapatan sa pagsunod. At ang pagsuway ay nakikita sa tao sapagkat ang kanyang puso ay patuloy na nakikinig at umaangkin at nagiging Panginoon ng kanyang sarili. Katotohanan ng aking sinasabi, na bagamat ang kalagayan ng bawat tao dito sa sanglibutan ay tulad sa mga alipin ng sanglibutan. Bagamat naririto kayo patuloy na lumalakad sa lupa at dumaranas ng maraming kahirapan. Nasaan nga ba ang pag-asa, mga iniibig na mga kapatid? Kayo ba ay umaasa na magkakaroon ng kaunlaran dito sa lupa? Kayo ba ay umaasa na kayo ay magkakaroon ng kagalingan? Kayo ba ay umaasa na magkakaroon ng kasagutan sa inyong mga katanungan? At anuman ang kakulangan na inyong nadarama ay mapupunan ng inyong mga paggawa. Katotohanan ng aking sinasabi, mga inibig na mga kapatid, ito ay hindi mangyayari. Sapagkat ano nga ba ang layunin ng bawat kaluluwa na naririto sa sanglibutan? Ang maibalik niya ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon na malinis, banal, at walang kapintasan. Ito ang kaligayahan ng bawat kaluluwa na nagnanais at nasa loob ng paaralan ng dakilang Panginoon na tinatawag na sanglibutan. Sapagkat ito ang layunin ng bawat kaluluwa at ang kanyang katawang laman ay tulad lamang sa isang kasuotan, sa isang damit na patuloy niyang pinapalitan, ayon din naman sa kanyang kaantasan at kanyang pangangailangan. Ngunit ano nga ba ang kalagayan ng bawat espiritu na sa inyo ay ibinigay, mga inibig na mga kapatid? Ano nga ba ang kaantasan na mayroon ang inyong mga espiritu?
Sapat nga ba ang daladala ninyong karunungan upang maghatid sa inyo sa harapan at dambana ng dakilang Panginoon? Sapat nga ba ang liwanag na daladala ng lahat at bawat isa upang kayo maging bahagi ng isang ilawan tulad ng isang araw? O kayo rin naman ang mga taong magiging bulag, magiging bingi, magiging manhid, sapagkat ang kasanayan ng inyong mga espiritu ay patuloy na gumawa dito sa sanglibutan. Tulad ng isang bata, mga inibig na mga kapatid, gayon din nga ninyong tinuturuan ng inyong mga supling na sa kamusmusan ng kanilang edad ay narito, inuuna na nga ninyong turuan ng kagandahang asal, inuuna nga ninyong turuan ng mabubuting gawa, sapagkat inaasahan ninyo na sa pagdating ng panahon, ito ay kanilang maging kasanayan. Ito ay kanilang maging bahagi ng kanilang buhay, sapagkat marami ang sa kanila'y magsasalita, ngunit kanilang babalik-balikan ang kanilang unang natutunan. Ganito nga kayo halimbawa, mga inibig na mga kapatid, tulad sa mga supling na inaasahan at patuloy na tinuturuan ng mga banal na protektores ng mabubuting salita upang ito'y maging kasanayan ng inyong mga espiritu. Na bagamat kayo ay naririto sa sanglibutan at marami nga kayong naririnig, marami nga kayong nakikita, marami kayong nararamdaman na nagpapagalaw ng inyong mga sarili, patuloy kayong babalik at babalik sa inyong unang pag-ibig, sa inyong unang natutunan, ang kautusan at aral ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, sa bawat pag-aaral na sa inyo ay pinagkakaloob, kayo ba ay nagkakaroon na nga ba ng kasawaan sapagkat ito ay paulit-ulit? Kayo ba ay nagkakaroon na nga ba ng kakulangan sapagkat hindi nasasapat ang inyong mga kahilingan? Kayo ba ay naririto sapagkat ang inyong mga karamdaman at gayon din ng bawat pagdaing ng tao ay patuloy niyang nararamdaman? Ngunit mga inibig na mga kapatid, ito ay bahagi ng proseso at batas ng dakilang Panginoon na sa inyo ay pinagkakalob sapagkat tunay kayo ay nasa paaralan. At ang paglilingkod na sa inyo ay pinagkakalob, mga inibig na mga kapatid ng mga banal, ay ang salita na kung paanong patuloy na ipinagkakalob sa lahat at bawat isa, tulad ng isang ginto, tulad ng isang binhi na inihahasik sa lupa. Kayo ba ang tatawaging mga mababatong lupa? Kayo ba ay tatawaging mga madadawag na lupa? Gayon din naman, kayo ba ay makakapagpanatili ng binhi sa inyong mga sarili upang magkaroon ng bunga, upang magkaroon ng pagtubo, upang magkaroon ng paglago, o mananatiling baog ang bawat binhi sa inyong mga pagkatao, mga inibig na mga kapatid. Sapagkat bagamat ang salita ng Diyos ay mabuti, bagamat ang salita ng Diyos ay banal at liwanag at pagkain ng isang kaluluwa, ngunit hindi lahat ay tumatanggap, ngunit hindi lahat ay handang umangkin ng biyaya ng dakilang Panginoon tulad ng isang yaman ng kanyang puso, at ito ay nawawalan ng kabuluhan. Mga inibig na mga kapatid, lakipan nga ninyo ng paggawa ang bawat karunungan na inyong napupulot. Bigyan nga ninyo ng buhay sa inyong mga pagkatao ang salita ng dakilang Panginoon. Sapagkat kayo ay nagmula sa larawan ng dakilang Panginoon at ang kanyang larawan na sa inyo ay pinakikita ay ang larawan ng pag-ibig at ng kapayapaan na hindi natagpuan ng tao dito sa sanglibutan at hindi rin naman makukuha
ng tao dito sa sanglibutan. Ano man ang bagay na paggalaw dito sa sanglibutan ay ang pagpigil nga ng isang espiritu upang matupad ang kalooban ng dakilang Panginoon. Ngunit kung matututunan nga ninyo na mapatigil ang paggalaw ng isang tao dito sa sanglibutan, sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban, ang inyong mga espiritu ay mga mabubuhay tulad ng isang halaman na nadidiligan ng tubig at naaarawan. Mga inibig na mga kapatid, nangangailangan na ang lahat at bawat isa ng biyaya ng dakilang Panginoon. Ang kinin nga ninyo, ang kanyang kalooban at ang kanyang pag-ibig, na ito ay patuloy na isinisigaw at patuloy na sa inyo ay pinakikilala. Kailan nga ba ninyo tunay na iibigin ng dakilang Panginoon, mga inibig na mga kapatid? Kailan nga ba kayo magkakaroon ng pagsusumamo at pagsamba sa kanyang pangalan? Kailan nga ba ninyo ilalagay ang inyong puso sa kanyang mga utos at ang kanyang mga aral? Sapagkat ang panahon, bagamat nasa sa inyo, kung hindi nga rin ninyo ito pinahahalagaan at binibigyan ng kabuluhan, tulad nga din ito ng mga binhi na baog sa inyong mga pagkatao. Ito rin ay mapaparang, ito rin ay mauubos, ito rin ay magtatapos. Mga inibig na mga kapatid, nawa sa pagpapatuloy ng bawat kaluluwa, hindi nga kayo manatiling mga bulag, hindi nga kayo manatiling mga baog na nananampalataya, bagkus kayo na nga ang tatawaging mga anak ng dakilang Panginoon sapagkat inyong nakikilala ang dakilang Ama. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.